Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Yan, ngayon po ay December 31, 2024 at ngayon po ang huling araw ng taong 2024 at mamaya po hating gabi ay sasalubungin natin ang taong 2025. Yan mga kababayan. So ngayon pa lang ay binabati ko na kayo ng manigong bagong taon. Natawa itong 2025 ay maging masagana, mapayapa at masaya para sa ating lahat. Yan naman po ang lagi nating panalangin. At bago maghiwalay itong bagong taon, gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng Batang Maynila to its subscribers. Guys, maraming salamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsama sa atin sa buong taon 2024. Itong 2024 medyo ang dami pong issue na kinarap ang ating bansa at meron tayong mga dating kakampi o dating kinampihan na ngayon ay medyo hindi na natin kinampihan sapagkat may mga issue na dapat nating tayuan. Marami nagalit sa atin, marami din ang natuwa. Ganoon naman po talaga ang buhay. You cannot please everybody. Kaya salamat sa inyo na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Batang Maynila to it's. Para sa akin kasi, ito ay hindi lang basta-basta YouTube channel. Ito po ay isa ng community at meron nga tayong BMT Natics. Salamat sa inyo Salamat sa lahat ng miyembro. At dun sa mga silent viewers, maraming salamat sa inyong suporta. At syempre dun sa mga bashers. Ay, salamat sa inyo sa mga bashers kasi kahit papaano ay ibig sabihin lang nun tayo po ay may epekto. May epekto at kasi kung wala tayong epekto, ba't sila magagalit? Ibig sabihin, tayo po ay naririnig at pinakikinggan mga kababayan. Kaya muli, sa lahat po ng BMT Natics at lahat po ng sumusubaybay dito sa Batang Maynila to it's. Merry Christmas, belated Merry Christmas. And syempre, Happy New Year po sa lahat. Yan mga kababayan, Happy New Year po sa lahat. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin sa buong taon ng 2025. Okay, so bago matapos itong 2024, pag-usapan natin si Bato de la Rosa. Ito, si Bato de la Rosa mga kababayan, tanggap na siya'y matatalo sa 2025 midterm elections. At sabi niya, mga kababayan, uuwi na lang daw siya sa Davao at magtatanim ng kamote. I can go home and plant kamote if I don't win. Sir, umpisa mo na ngayon. Umpisa mo na para pagtapos ng eleksyon, yung tinanim mo, bubunga na, mag-aagi ka na. Yan. Kasi sa totoo lang, tama ka naman Kasi sabi niya, base sa mga surveys, ang dami SWS, ano pa ba? Pulse Asia, Publicus Asia, Tanghere, ano pa ba? Yun po sa lahat po ng mga lehitimong mga survey. Bakit ko sinasabing lehitimo? Kasi meron po mga tulongges na survey Mga gawa-gawa lang katulad ng pinakita ko nung nakaraan. Number 1 si Marcoleta, saka number 2 si Kibuloy. Tapos number 3 ata si Bongo, number 4 si Bato. So yan po ay bogus at faking survey. Kaya mga kababayan, sa legit o lehitimong surveys, etong si Bato de la Rosa ay hindi po pumapasok sa top 12. Usually, number 14, 15, yan, hanggang dyan lang po siya. Lagi pong laglag. Nasa laylayan. Sinasabi nyo lagi si Lenny Robredo na nasa laylayan ngayon. Kayo ang nasa laylayan. Okay, so ang ginagawa ni Bato ngayon, ito, sabi niya, si Bato de la Rosa is already preparing for a life away from politics. So, naghahanda na siya sa isang buhay na labas po sa politika. Sapagkat base po sa survey ratings, nandun po siya lagi sa laylayan. Lagi po siyang laglag dyan sa Magic 12, dyan po sa darating na 2025 elections. Okay. Sabi ni De La Rosa, hindi naman daw siya bothered. Kasi nga, marami po siyang katay o
kaparehas na ratings pagdating po dyan sa survey at minsan apat pa sila sa ika-huling posisyon o ika-12 posisyon. Sabi niya, binibigay ko na, hinahayaan ko na lang ang mga botante na mag-decide kung ibibigay sa kanya yung number 12 at siya ay makapaglingkod sa kanyang pangalawang termino. Sa tingin ko, sir, mahirap po umasa, baka masaktan ka lang, ha? Kaya pinakamaganda, ngayon pa lang, sir, magtanim ka na para pagkatapos ng eleksyon, anihin mo na yung tinanim mo na kamote. Magkamote ka na lang. Dahil sigurado ako, sa mga pinaggagawa mo, mukhang hindi mo na makukuha ang kumpiyansa ng taong bayan. Sa mga pinaggagawa mo, masyado kang Ito mga kababayan, inaamin niya mismo, alam niya na talagang laglag siya, di siya mananalo. O sabi niya, bagamat daw siya nasa ilalim ng survey, sabi niya na hindi na niya babaguhin ang kanyang paninindigan pagdating po dito sa illegal drugs upang makakuha siya ng mas maraming suporta. Sabi niya, kung hindi niyo ako gusto o kung hindi niyo ako gustong labanin ng droga, then huwag niyo na akong ibalik sa Senado. Hindi na talaga. Hindi naman nagsabi sa yung balak pa namin ibalik ka sa Senado. Wala na. Erase ka na, delete. I can promise you the moon, the stars in the heaven above. All I can promise you is I will fight to death yung problema natin sa illegal na droga. Ayan. Ayan sinasabi. Lalabanan natin ang illegal na droga dahil galit tayo dyan. Kung di man tayo pala rin dahil sa issue ng droga, dahil nilalabanan natin ang problema sa illegal drugs, then no problem. I can go home and plant kamote sa aking bayan, sa Santa Cruz, Davao del Sur. Wala akong problema dyan. Sinasabi niya. Kaya daw siya hindi iboboto ng taong bayan dahil daw nilalabanan niyo yung droga. For your information, Senator Bato de la Rosa, sir. Ayan, sir pa rin naman tawag ko sa'yo bilang paggalang dahil ikaw po ay isang senador. Sir, hindi po yan ang dahilan kung bakit hindi ka namin iboboto. Hindi po yan ang dahilan kaya hindi ka iboboto ng taong bayan. Kasi yung paglaban sa droga, gusto po namin yan. Gusto po namin na malayo ang aming mga mahal sa buhay. Lalo-lalo yung aming mga anak, mga magiging apo. Sa illegal na droga, ayaw namin yan. Kaya lang, mali kasi ang implementasyon ninyo. Kaya kayo inuusig. Ng batas kasi mali ang inyong implementation. Yan po ang problema. At hindi po yan ang dahilan kung bakit hindi kayo boboto ng taong bayan. Kaya kayo hindi boboto ng taong bayan dahil mas inuuna mo ang mga kaibigan mo kahit mali na, inuuna mo ang mga kaibigan mo, inuuna mo yung sarili mong interes, inuuna mo yung partido mo kaysa sa taong bayan. Yan po ang ilang dahilan. Isa pa. Kinakampihan mo yung mali. Paano ka iboboto ng taong bayan kung nakikita nila na mas kinakampihan mo yung mga mali. Mas kinakampihan mo yung mga kaibigan mo kahit mali. At ikaw ay nanindigan at kaya ka palaging mali. Yan ang problema, Senator Bato de la Rosa. Sa totoo lang, ako mismo wala akong nakitang ginawa mong pagtulong. Nakita ko, nandiyan ka lang sa Senado, ginagamit mo ang iyong posisyon, ginagamit mo ang iyong komite para ipagtanggol yung mga kaibigan mo kahit mali at kalabanin kahit yung mga kasama mong pulis na gumagawa lamang ng kanilang trabaho, kinokontra mo, tinatakot mo, binubuli mo. Nakita ng taong bayan yan. Kaya yun ang dahilan kaya hindi ka nila iboboto. Hindi dahil nilalabanan mo droga. Kalokohan yung sinasabi mo. Isa pa, kaya ka hindi boboto dahil sinungaling ka. Yan, style mo na yan. At isa pa, halatang-halata ka kasi na ang iyong inuuna
Hindi yung mandato mo bilang senador. Ang inuuna mo ay yung kapakanan ng iyong sarili. Sariling kapakanan ang inuuna mo, hindi ang mandato mo sa taong bayan. Mas inuuna mong ipagtanggol ang mali kaysa sa tama. Kaya wag ka nang umasa. Ngayon pa lang, magtanim ka na ng kamote. Dagdagan mo na ng pechay, dagdagan mo na ng iba't ibang gulay, o para pagdating ng panahon na natalo ka na doon na nga lang papunta, aanihin mo na. Aanihin mo na, Mr. Bato de la Rosa. At gusto ko na rin sabihin sa'yo na paghandaan mo na rin. Kasi kapag wala ka na sa pwesto, hindi mo na magagamit ang iyong pagiging senador, ihanda mo na sarili mo dahil yan na, ang daming kaso laban sa'yo. Malapit na ICC. Medyo, Mr. Bato de la Rosa, medyo mag-prepare ka na rin. Ang dami, mag-prepare ka na, kung ano itatanim mo, bili ka na, tapos mag-prepare ka na kung ano yung sasabihin mo dyan sa ICC. Kasi lumalabas sa investigasyon ng ICC, maging dyan sa investigasyon, dyan po sa sa House of Representatives na inaaway mo. Lumalabas dyan na talagang ikaw ay sangkot sa EJK. At pinagtatakpan ninyo itong mga illegal na mga gawain. Ang dami pong naglalabas ang mga testigo laban sa inyo. So yan mga kababayan ng mga kinakailangan ninyong harapin sa mga darating pang baka next year. Total talo ka na. Magalam ka na rin, gawa ka na rin ng tunnel para doon ka magtago sa ilalim ng lupa para hindi ka mahuli. O yan mga kababayan, nako. Ayan Yan po si Bato de la Rosa, mga kababayan. Ayan, tanggap na yan na natalo siya. At magtatanim na lang daw siya ng kamote. Yun ang pinakamagandang naisip mo dyan, Mr. Bato de la Rosa. At meron namang iba pa dito sa mga comment na pa rin, bulag pa rin sa katotohanan. Pero karamihan dito sabi, sa ICC ka na magtanim ng kamote. Ha? Hindi ka makakapagtanim ng kamote dahil mabubulok ka sa ICC. Ayan, mga kababayan. Ayan, hindi ka naman doon. Hindi ka raw makakapagtanim, sabi. Kasi doon ka na raw sa ICC, makukulong ka na raw. Ayan. Okay, so yun lang mga kababayan. So, inamin po ni Bato de la Rosa na wala siyang kapanapanalo sa darating na eleksyon. Nagagawin na, uwi na lang siya sa kanyang lugar sa Davao del Sur at magtatanim ng kamote. Yan po ang kapalaran ni Bato. Okay, so yun lang mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.